Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan po natin ng mga issue sa lipunan. At alam nyo, simula na kagad natin ng malupit na issue patungkol po dito sa nireveal po, ng isang kaalyado ni Marcos at isang congressman. Nireveal niya na talagang, si Romualdez ang merong pakana ng lahat ng pag-ooperate laban dito kay Chis Escudero. Naku po, hindi maganda yan. Nung nakaraang araw, di ba, ating pong pinag-usapan natin na si Chis Escudero ay sinabi niya na merong operation laban sa kanya para tanggalin siya para sa February wala nang sagabal pagdating sa impeachment. Tama, mali? So, medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya, Kamara. Okay? This time, yung mismong isang congressman na nagngangalang si Tiangco ang nagsabing pati daw siya at si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Gago! Hindi maganda yung ganyang klaseng pangyayari sa bayan natin. Mantakin mo, Speaker of the House ka. Sisiraan mo, i-ooperate mo ang isang Senate President for the sake of the impeachment na gusto mong gawin. So sa madaling salita, magiging totoo ngayon yung haka-haka na ikaw talaga ang may gustong pa-impeach kay VP Sara Duterte para by hook o by crook ikaw ay maging presidente sa 2028. Naku po. Pero sa tingin ko, malabo yung kahit ba ma-impeach mo si VP Sara Duterte, hindi ka magiging presidente unless gumalaw si Comelec chairman. Gago! Hindi, gumalaw siya. Mangampanya siya para sa iyo, di ba? Hindi na ibig ko sabihin. Ikaw naman, oo. Anyway, panoorin po natin ito kasi matindi ho itong sinabi ho ng isang kongresista na kakampi ng ni Marcos. Hindi po ito pro Duterte, Hindi po ito nasa kampo ni VP Sara Duterte. May pasaring din si Senate President Chis Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Yes, because it's the same. Oh, grabe no. At talagang approve na approve sa. Yes. Hindi pa tapos yung question. Yes. Oh, di ba? Meron talagang demolition job against si Chis Escudero. People na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na sino Martin niya? Martin Yubera? Laruin mo. Kami ni Chis magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Chis. Bakit naman ako kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, yan yung pinagsimulan ng lahat na yan. Diba? So akala niya tatanggalin siya. So naning yung mama. At ang akala, magkakuntsaba daw to si Tiangco tsaka si SP, di ba? Si Escudero. Kaya tuloy, naaning daw itong si Romualdez. Naku po. Gago! Hindi maganda yung ganyan, yung mga naaaning. Alam naman natin ibig sabihin yan. If you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Chis parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Oh, naku po. Ayan na. Hindi yan ayan po yung ebidensya. Kasi remember, ang evidence ay maaring sa material o merong resibo or something. At meron din yung tinatawag na evidence na
testimonial evidence, di ba? Na mismong ikaw yung naka-witness, kausap mo, nakita mo, kaya mo sinasabi ngayon na ito, ebidensya ito. Ako mismo, nandun ako. Ito sinasabi niya, ako mismo. Sabi mismo sa akin ni Romualdez, ganito, ganyan. Oh, nako. Ito may ebidensya. Di ba? Malinaw, ebidensya po ito. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese. Kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagplaplano? Grabe ka praningan niya, ha? Hindi, mantakin mo. Sinabihan siya na, oy, sabi daw ni Romualdez, according to Tiangco, sabi daw ni Romualdez, oy, kausapin mo si Cheese, tapos mag-vlog kayo. Mag-collab kayo. Hindi. Sabi ni Romualdez, mag-usap kayo ni Cheese. Kasi may idea siya sa campaign. Nag-usap daw sila. Excuse me. At doon po sila nag-usap. Mismo doon sa, parang sa lugar mismo ni Romualdez. So alam ni Romualdez. Siya nag-utos, doon pa sa lugar niya. Tapos biglang napraning na, ba't kayo nag-uusap? Pinagpaplanuhan niyo ako? Grabe, alam mo, may tawag dyan. Hindi, may tawag dyan. Gago! Yung papraning-praning ka, may demonyo ba dyan sa likod? May pulis. Hindi, kasi ano ba namang klase yan, di ba? Anong klaseng kapraningan yan? Laban sa iyo, ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. So malinaw po dito sa pag-amin mismo ni Cheese Escudero, ni Tiangco, na merong demolition job laban sa kanya at laban daw kay Cheese Escudero. Bakit? Kasi nga daw, pinagbibintangan sila. Sila po ay pinagdududahan. Napapraning sila na pinagplanuhan nila to si Romualdez na matanggal bilang speaker. Nako. Mga praning. Mahirap yung mga ganyan, ha? So, mismo dito, tama yung sinasabi ni Cheese Escudero na meron talagang demolition job laban sa kanya. And yung isa sa mga purpose nun, para ho sa February, wala nang sagabal pagdating sa kanilang, alam niyo na, sa kanilang plano na i-impeach si VP Sara Duterte. Grabe talaga, no? Alam niyo mga kababayan, ito yung mga bagay na nakakainis kasi halimbawa, ngayong araw na ito, di ba? Yung Senado, nagkakaroon ng hearing patungkol po dito sa online gambling na ito'y non-political but a real social problem. Actually, crisis na nga ho ito. Social, crisis na ho ito sa Pilipinas, yung online gambling. Bakit ho kanyo? Alam natin, dami namamatay dyan, dami nagpapakamatay, ang daming may... Alam nyo, ito, walang biro, Ako sabi ko nga sa inyo nung college ata ako noon, nagbabanda pa ako noon, drummer pa ako noon. Yung isa naming kasamahan, yung baista namin, hindi ko na lang papangalanan yung Elmer na yun. Ay, sorry naman. Sorry naman. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Mahilig mag-aya yung pagka-after ng gig namin. Tara, punta tayo sa casino. Di. Try, nasubok lang ako.
Kasi wala namang ano di ba? Bisan yung peer pressure, yung hindi ka naman matahilig talaga diyan, pero sige na nga, sama lang ako, wala akong magawa ganyan. Sama ako. Aba, wala pang 200, 300 ang nataya ko, kumita na ako ng 6,000. Sabi ko, ayop to maganda itong negosyo Ganun kaagad yung perspective ko kasi negosyante ko sabi ko, magandang negosyo to, mantakin mo 300 lang ang investment mo. 6,000 ang kikitain mo. Di ba? Mga ganyang thinking Tapos sabi ko, magkano lang ang sahod ko ng pagiging drummer, Wala pa sa kalahati, di ba? Ay, sabi ko, maganda to, maganda. Maganda itong diskarte sa buhay na to. So, kinabukasan, ayun, nanalo uli ako, mga 4,000 na lang. Sabi ko, pwede. Mantakin mo, araw-araw ako, binilang ko na kagad, 6,000, 4,000, malay mo, 3,000 sa susunod. So, kahit pa paano, kikita ako ng higit pa doon sa trabaho ko. Hanggang di pumunta ako sa susunod na araw, hanggang naubos na yung yung bagang, ewan ko bakit yung machine nakikilala nila yung mga bagong salta. So, natalo na ako doon sa mga susunod hanggang binabawi ko na. Hanggang umabot na ako ng 60,000 to 100,000 per day. Na binabawi mo. Hindi, mababawi ko yan. Pakutang muna, mababawi ko yan. Alam mo, hanggang, hindi naman katagalan, mga ilang buwan lang naman din yun, na talagang gano'n na yung naging lifestyle ko. Somehow, naubuso yung ipon ko, di ba? Mantakin mo, gano'n ang lifestyle mo, lagi kang talo. Mababa na yung talo na 20,000 kada araw. So, noong una, nananalo ka ng 6,000. Tapos bigla yung mga susunod na 20,000 na natatalo mo. Ano ibig ko lamang pong sabihin? Yan sasadyain mo pa pumunta sa casino. Di ba? Magta-travel ka pa. Ibig sabihin na pag after nun, uuwi ka pa. Sobrang nakaka-depress. Pagka ubus at natatalo ka at nauubos, uuwi ka, walang pera, marirealize mo, shit. Grabe yun pinagpaguran ko ng 1 linggo, 1 buwan, ubus ka agad ng 3 araw, ganun. Mga ganun kagad yung mo. Talagang mawawalan ka na ng pag-asa. Yun, sasadyain mo pang pumunta. How much more yung mga kababayan natin that they can no longer afford rice, hirap na sila sa pagkain, kulang na kanilang sahod, and yet, nasa kanilang cellphone, 1 dot-dot mo lang, di ba? Matatalo ka na. Di ba? Ano ibig sabihin? Bakit ko dinidiscuss ito? Kasi yun ang pinagtutuunan ng Senado. Ang Senado, ang gumagawa ng solusyon, kaya nga ang init ng ulo nila dito sa bagay na to, kasi marami na itong napapatay, marami nang nagpapakamatay, marami nang nagiging resulta ay krimen dahil sa nagkakautang-utang. Kaya ito ay krisis na sa Pilipinas. And the Senate is focusing on this. While the Congress o the House of the Representatives, di ba? Ang House of Representatives ang focus demolition job kay Chis Escudero. Yun ang focus nila. Gago! Di ba? Bakit? Because kailangan natin mapalitan yan. Nandyan yung bata nating si Soto. Kailangan natin mapalitan yan. At tapos, para sa February, malinis na ang daan patungo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nakita nyo kaagad dito na politika ang inaasikaso ng House of Representatives, itong lower house. Ang inaasikaso nila, paano nila ma-impeach si VP Sara Duterte para sa 2028 yung kanilang leader ay maging presidente, di ba? Tangin ng politika yung buwisit Hindi, kesa na ang gawin sana kung anong mga batas na maaaring gawin para makatulong at maging mas komportable ang mga mamamayang Pilipino. Kasi imaginein mo yung unang araw pa lang sa Senado, napakarami ng batas na sinasagmit yung mga senador. Unahan yun di ba? Parang hindi ko alam kung bakit
Pero ganun yun, unahan, ang dami. 24 lang sila. Sobrang dami ng batas na nakapending na dapat pag-ukulan ng pansin ng mga senador. Imaginein mo, ilan ang congressmen natin, ilan ng nasa house, di ba? Ilan sila? 200 plus? Imaginein mo 200 plus magpapasa ng mga batas yan. O magpapasa ng mga bill na gusto nilang maging batas. Imaginein mo na lang yun. Napakaraming issue nun. Napakaraming talakayin nun. Napakarami dapat sanang pagdebatihan. Hindi itong pagpapatanggal kay VP Sara Duterte. Imagine niyo na lang yun, di ba? Kaya sinisira talaga ng politika. Alam mo, ako nalulungkot Talagang every time I go out of the country, nalulungkot ako. Kasi makikita mo talaga na ang Pilipinas ay paurong. As in, ang ibang bansa, paabante ng paabante, paganda ng paganda, tayo paurong. Alam niyo kung bakit? Dahil sa lintik na mga politikong politika lang ang inaatupag. Instead na yung kapakanan ng mga mamamayan nila. Alam mo, ako, sabi ko nga sa inyo, mula noong ako'y kolehiyo o yung after college pala, na nagmamanage na ako ng entertainment, naikot ko na mundo As in, lahat, Middle East, UK, etong Europe, napuntahan ko na ito. Amerika, Asia, naikot ko na. Nakakalungkot lagi Bakit kanyo? Even if sometimes, di ba, ang sarap-sarap sa ibang bansa, happy-happy, walang traffic. Alam mo yun, dito talagang tuwan-tuwa ako, di ba? Nag-rent pa nga ako ng Vespa Bakit? Bakit Vespa ang nirent ko? Ba't hindi ako nag-rent ng big bike? Una-una, okay lang kahit Vespa. I mean, sa Pilipinas, pagka mas maganda naka-big bike ka, at least less ang sita, di ba? Kasi bakit? Yung mga power trip. Pag maliliit, pinagpa-power trip nila. Pero pag mga big bike, medyo ilag sila. Lalo na kung naka-BM ka, di ba? Ganon dun Dito, walang ganon. Pantay-pantay kayo kahit nakabisikleta ka. As a matter of fact, yung bisikleta nga dito, prioridad pa Talagang meron silang sariling linya, may sarili silang stoplight. As in, may sarili sila at huwag kang haharang doon. Subukan mo humarang doon, nyari ka doon. Ganon katindi ang sa ibang bansa, di ba? Sa atin, putang ina, may bike lane, di naman ginaayos. Hindi, di ba? Alam niyo yun, may bike lane pero dinadaanan din naman ng motor. May bike lane pero may mga benta diyan sa tabi-tabi, mga tindero, tindera. May bike lane pero nakaginawang paradahan ng jeep. I mean, paurong tayo Yung ibang bansa, mga kababayan, ini-encourage na lang talaga nila na total electric na. Para talaga nga namang mag-survive, hindi na nakadepende sa Middle East, kung ano man yung kalakalan doon. At least kung kuryente, mas mababa ang konsumo, mas environmental friendly. Alam mo, dati, hindi natin yan iniisip. Pero ngayon, mga kababayan, yung nangyayaring weather, na biglang lalamig ng onte, biglang uulan, tas biglang sobrang humid, ganong nangyayari. Nagiging concern na tayo ngayon sa environment. Sa Pilipinas, ano pinag-uusapan? Tangina, i-pick upin yung basura. Hindi, nakikita ninyo. Dahil sa mga lintik na politiko, ayaw bayaran yung mga basurero. Ang problema natin, paano pipick upin ng basura? Di ba paurong? Dapat noon pa yan Ngayon paurong. Ganong katindi ang Pilipinas. Bakit? Dahil nga po sa mga politikong walang iniisip kung hindi magnakaw, maging ma-retain sa posisyon, at magkaroon ng flood control project. Pag walang basura sa karsada, walang flood control project. 'Di ba? Yan ang totoo. Kasi nga, pag may basura, may baha. So, kailangan ng flood control project. Pag may flood control project,
tiba-tiba na naman si DPWH na na mga opisyal. At syempre, pag tiba-tiba yun, tiba-tiba din yung mga congressman. Oh.